Magandang araw po muli sa inyo lahat. Ito po ang inyong Kuya Jojo Nicdao, Konsehal Jojo Nicdao. Alam nyo, medyo nagiging hot topic ho itong real property tax amnesty, no? Hindi lang ho dito sa bayan ng Pateros. At katunayan, pagpunta ko sa mga patay ngayong kanina at noong nakaraang mga araw, doon ko nalaman na napakarami palang urban poor members natin. Dito sa bayan ng Pateros, sa ibang lugar, na may mga tax delinquent sa real property payments, na may mga bayarin at may malaki yung mga penalties, interest sa charges. Ulitin ko po, ito po ay part 2, no. Ano ba yung Republic Act 12001 o Republic Act 1201, Ito po ay mas lalong kilala sa katawagang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito ho yung RP VARA, no? So dito ho, sinasabi ho ng batas na ito na doon sa Section 30, no? Sa Section 30, sinasabi ho nitong batas na ito na tayo raw ay bibigyan ng real property tax amnesty sa loob ng 2 taon. Ang effectivity ho nito sa real property tax assessment ay 2 taon. O sa Section 30 ho, ito ho ay pagkakaloob sa mga tax delinquent. Yung mga may utang ka 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 10 taon, 20 taon, babayaran nyo lang ho yung principal amount o yung base real property tax. So, aalisin nyo yung surcharges, aalisin yung penalty, aalisin yung iba't ibang mga bayarin. Kasama po doon yung special educational fund. So, bakit po napaka-importante nito? Lilinisin po ng national government at ng local government, aatasan ng local government, na magkaroon ho ng pagtataas ng amilyar sa tuwing 3 taon. Kaya po nililinis ng gobyerno para ho yung may mga utang, mga delinquente sa pagbabayad, ay ma-avail ho nila ito, So, sinasabi ho ng batas na ito, this relief may be availed by a delinquent property owner with the option of one-time payment. Yun daw ho biglaan pagbabayad, may utang ka 5 taon, bayaran mo yung 5 taon. Or installment payment of the delinquent real property taxes within 2 years. So, pwede raw hulug-hulugan. Halimbawa, 5 taon yung utang mo, 10 taon. Bayaran mo muna yung 2 taon ngayong buwan ito. Susunod na 2 buwan, sunod 2 buwan. Pero wag kang lalagpas doon sa 2 years, June 13, 2026. Kasi effectivity ho nito is June 13, 2024 sa real property tax amnesty at June 13, 2026. Ayan ho, makikita nyo ho dito sa taas na bahagi ng aking video, ito hong batas mismo, yung page 1. Di ba? So ito ho yung napaka-importante rito, Kailangan bayaran natin, magbayad tayo dahil susunod ho ay ang mga sunod-sunod na pagtaas na itinatadhana po nitong batas na ito. Sino-sino po yung hindi kasali dito? Hindi po totoo yung nagsasabi sa inyo, ang cover lang nito ay 5 years, cover lang nito 3 years, cover dito pataas. Hindi ho. Hindi ganun ang sinasabi ng batas na ito. Ito ho yung hindi kasama sa mga batas na ito, sa real property tax amnesty. Letter A, yun daw hong mga na-dispose na, in-auction na, para masatisfy yung utang, bago aproban itong batas na ito. Na-auction ka na, hindi ka na ho kasali. Number 2, yun hong pumasok ka na sa compromise agreement sa local government, sa pamamagitan ng local government code, pumasok ka na sa compromise agreement bago inaprubahan itong batas na ito, hindi ka na raw ho kasali. Pangatlo, yun daw mga pending cases on real tax delinquencies bago, inuulit ko, bago inaprubahan itong batas na ito. Bago. So yun ho yung mga hindi kasama. At sinasabi ho ng iba, bakit kinakailangan daw ipatupad? Wala pa yung IRR. Ito ho yung sinasabi ng batas. Hindi po ito sinasabi ng inyong Kuya Jojo Nicdao. Hindi ho sinasabi ito ni Konsehal Jojo Nicdao. Ito ho yung sinasabi ng batas. Section 36, Implementing Rules and Regulation IRR. Within 3 months after the effectivity of this Act, the Department of Finance shall, in consultation with concerned stakeholders,
for the effective implementation of this act. So magko-consultation sila, maglalabas ng IRR, Implementing Rules and Regulation. The non-promulgation of the IRR shall not prevent the implementation of this act upon its effectivity. Ibig sabihin,